Hello Alden fans! Ito na nga ha, si Alden dinamay sa rally mga kasombreros. Medyo nakakatawa na nakakatuwa mga kasombreros kasi parang super random no ng sigaw ng mga yung chant ng mga rallyistang ito. Ay ang dami pala sina Vice Ganda, si Ma'am Catriona Gray, si Ann, ang daming lumabas mga kasusama artista, pero ito na nga no, si Sir Alden ay dinamay nila sa rally mga hindi ibig sabihin na parang dito ginrag or parang pinull out mga kasombreros si Sir Alden yung presence niya, kundi yung kanyang pangalan mga kasombreros ay yung chant kasi nila ay Arjo Rakot tapos Alden pa rin. So parang gusto nila yung personality ni Alden. Akala ko, talagang kinabahan ako na kasi akala ko parang Alden Kurakot yung una kong narinig mga kasos. Pero natutuwa na natatawa yung mga tao doon sa chant mga kasos na ginawa ng mga rallyista no? O ng mga nag-protest dito mga kasombreros. Na kung saan ay akala ko si Arjo Alden parang parang magkatunog lang sila mga kasombreros, pero yun po na parang nilinaw, sinay ko sa comment section. So yun pala no, Arjo Kurakot, Alden pa rin. So ibig sabihin green flag si Alden, red flag si Sir Arjo Atayde mga kasombreros no. Pero tayo na po hindi tayo nung husga mga kasombreros no, hanggat hindi napapatunayan sa batas. Pero si Lord na po ang bahala mga kasombreros no. So yun po, and sobrang dami mga kasombreros no. Maliban dito sa update natin kay Sir Alden na bukas na po yung kanyang tawag dito yung out of order mga kasombreros sa world premiere no. Sabi niya dito is 1 day to go, out of order trailer, world premiere na trailer mga kasombreros, kasama ang Viva Films at saka Myriad Corporation. Abangan natin ito mga kasombreros. Pinost niya sa kanyang Instagram story mga kasombreros. Tapos yun, ang dami niyang pinost against corruption. Pero maliban dyan, unahin ko muna siguro ito mga artista no, na talagang nagpakita ng kanilang, talagang lumabas sila mga kasombreros. Ito sila yung mga siguro masabi nating highest payers no ng tax mga kasombreros. Si Ma'am Catriona Gray na nakakulay pink dito mga kasombreros. So, sobrang tangkad pa rin ni Ma'am Catriona Gray mga kasombreros no, 5'10". Tapos si Ma'am Gabby Garcia, nasa likod niya mga kasombreros naka-white, talagang best friend din pala ang dalawang ito mga kasombreros no. Talagang hindi nahiya si Ma'am Catriona Gray na na lumabas no, parang ordinaryong mamamayan din siya mga kasombreros. Sobrang super humble mga kasombreros ni Ma'am Catriona Gray. Sina Sir Donnie Pangilinan nandito rin po mga kasombreros ha. Nagpakita ng suporta si Ma'am Maris Racal, nandito rin po. Ang dami no, sabi ni Sir Donnie dito parang may placards yata siya. Sabi ni Donnie sa kanyang placards ay ibalik niyo ang pera ng taong bayan. So sabi dito si Ma'am Jody Santa Maria kasama niya, tapos si Ann Curtis and so on mga. So marami actually no. Si Sir Donnie Pangilinan ay alam natin na malaki rin ang tax na binabayaran nito mga kasombreros no. Kasi nga dito sikat din ito at saka maraming projects. Si Vice Ganda no, grabe, napamura talaga siya mga napa-PI talaga siya ng ilang beses mga kasombreros na malutong. At saka para sa kanya ay gusto niya ibalik ang death penalty no. Sabi ni Ma'am Ann dito sa kanyang placards ay manindigan, lumaban, makialam. Sabi ni Ma'am Ann dito mga kasombreros. So grabe no, si Sir Alden, ang post niya sa kanyang Instagram account, sabi niya dito ay may aso dito sa kanyang likod. Hindi para sa likod ng isang parang rallyista doon mga kasombreros. Pero alam ko hindi siya umattend mismo kasi kung umattend siya sa rally ay may maglalabasan naman ng mga video mga kasombreros. Sabi niya dito is babala ng agat ng mga kurap. Sabi ng placards dito sa likod mga kasombreros. Tapos yung isa niyang pinost dito ay who's against corruption, kasama niyo ako sa laban na to, sabi niya Sir Alden. Tapos may picture ng and then ito sobrang nakaka-touch ito mga kasombreros. Yung isa bata siya mga kasombreros, tapos nakalagay dito na sa placard niya, sabi niya corruption don't steal my future. Tapos bata siya, actually may mga bata pa na parang nahagip ng camera ng GMA at saka ABS-CBN na may mga placards na ganito no, na parang mulat din sila sa corruption mga kasombreros. Hindi ko alam kung ano yung magiging next action din ng presidente dito no. And then ito
may post, ang dami mga sabi niya dito, may verse pa siya na pinost against corruption din, no? Sabi niya dito sa shinare niya na verse mga customer sa Bible sa kanyang Instagram story. Sabi niya Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So tapos nakalagay na caption niya sa baba ay shout out sa mga politikong parte ng korupsyon, matakot kayo sa Diyos. And sabi niya pa sa baba is my heart goes to every Filipino who's against corruption. Kasama niyo ako sa laban na to, sabi ni Sir Alden. So grabe, no, talaga nanghihimutok ang galit ng mga tao, and nakita ko talaga kanina grabe yung ng mga tao. And meron pa dito, may isa pa siyang pinost sa kanyang Instagram, parang compose yata ni Ma'am Regine Velasquez at saka ni Sir Augie Alcacid, mga kasembreros. Sabi niya, the Philippines is rich but corruption keeps sabi nito, Filipinos broke, mga kasembreros. So sabi ni Duterte dati, watch closely because the way sabi nga ng mga kasembreros, sabi nga ni Duterte, no, mayaman ang Pilipinas, kinukurap lang, mga kasembreros. And even yung ibang bansa, sina Donald Trump yata at saka ibang presidents, mga kasembreros. So and then next item, so grabe yung galit ng mga realista talaga. And even ako, no, kinukwento kay nanay na grabe nakakaawa kasi yung mga nanay na nangutang lang sa mga bahain na area sa Pilipinas, nangutang lang para makabili ng sapatos, ng uniform, tapos pag uwi nila basa sila dahil sa sobrang baha. So mga ganong tipo na mga small things, mga kasus, na dapat pagtuunan talaga ng pansin, no, talagang sobrang dami ang nakilahok, mga kasembreros. So yun po, no. And then ito, next item natin, mga kasembreros, si Mami, so ito muna, no, parang may nag-post dito, si Sir Alden, parang sa yata, ito sa Cavulini pa niya na, sa McDo, parang may nag-random na nag-picture sa kanya doon, tapos naka peace sign, mga kasembreros, si Phenomenal Box Office King, mga kasembreros. And then ito, next item natin, si yung atin niya, no, si Lexine, mga kasembreros, no, atin niya Kath, pinost niya si Lexine, parang nag-countdown ng Christmas na 96 days left till Christmas. Parang hindi daman parang hindi natin damay yung Pasko, no? Kasi yung September natin na puno ng galit at saka lungkot, mga kasembreros, dahil sa corruption, no? Busy ang lahat sa corruption issues, mga kasembreros, which we should, mga kasembreros, no? Talagang galit na galit ang taong bayan talaga sa corruption. And kasi grabe, no, yung syempre itong mga artistang ito, hindi sila lalabas ng ganyan ng wala lang, kasi talagang siguro nasa id na talaga yung kanilang galit, mga kasembreros, no, sila Sir Donnie, sila Vice Ganda, sina Catriona, and so on, mga kasembreros. So yun po, no, let's pray kung ano ang next action ng ating presidente, mga kasembreros, sa grand rally or protest na ito. And then ito, last item pa natin ito, sorry, hindi ko na isama. So parang papasok ni Sir Alden sa video ay sabi nito, gets ko na si Joy, sabi nga. So gets daw si Joy, ibig sabihin gets nila si Catherine, no, kasi daw ang pogi, ang tisoy ni Sir Alden. Tapos ang dami nagtatanong na matangkad pala siya, sabi niya malaking tao daw si Sir Alden. So which is malaking tao talaga siya, mga kasembreros, no, kasi nga 5'11" yung height niya, mga kasusmana, sa kanyang papa or sa kanyang daddy bay, mga kasembreros, na may lahing Amerikano. Alright, so yun sa ating Kathleen items, actually medyo medyo nahaluan talaga ito ng politics, mga kasembreros, no, kasi nga grand rally na ginawa. Pero in the meantime, so yun lamang po, no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 21, 2025, Sunday na po. Blessed Sunday evening po sa bawat isa at saka sa ating pamilya po dyan. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title po natin, Batis Tuburan. Proverbs 18:4, the words of a man's mouth are deep waters. The wellspring of wisdom is a flowing brook, or mga batis, mga kasembreros, no, or streams. So ito, mga kasembreros, ay napakaganda po nito, no, kasi ang Proverbs in general ay talagang it speaks about wisdom, mga kasembreros, kaalaman
na kailangan at nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung mga kasembreros ha, kunwari wala kang pambayad na ganito ngayong araw. Tapos tawag dito, may due date siya, let's say 1 week, 2 weeks pa. Tapos kapag wala kang wisdom, ay ang agad mo naisip ay mangungutang. Di ba? Yun ang ating yun ang ating pinakaunang naiisip talaga kapag tayo po ay may mga kailangang bayaran, mga kasembreros, na tapos may deadline siya. So mangutang, parang yan yung pinakaunang minsan nga pinakauna at saka pinakahuling resort natin, na mangutang, na manghiram, ganon, mga kasembreros. Pero ang pinaka effective talaga na gagawin dito yung manalangin tayo, mga kasembreros, muna sa ating kwarto, kahit na sa ating isipan, nasa trabaho man tayo, nasa bahay, naglalaba, nagluluto, or kung ano man ginagawa natin, nasa mall tayo, nasa park, yung isipan natin ba, we can silently pray, mga kasembreros. So dyan pa lang, and of course kapag tayo po ay talagang lifestyle natin yung pagbabasa ng Biblia, dyan talaga nagbibigay ng dunong. And samahan pa natin ng fervent at saka mataimtim na panalangin, consistent, at saka unstopping na panalangin, mga kasembreros. Bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng strategy ba, ng idea na ganito, wag ka mo na manghiram, wag ka mo na mangutang kasi baka malubog ka pa sa interest, ng ganito, ganyan, mga kasembreros. So ang Diyos kasi natin, if we consistently pray, consistently read His Bible, obey His Word, kasi talagang dun magtatapos yan, talagang kailangan natin ng lifestyle, mga kasembreros, at consistent na paggawa sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, and so on. So dito po ay tulad ang bunganga, or ang bibig ng isang tao sa isang malalim na tubig, wellspring, mga kasembreros, ng kaalaman, wellspring of wisdom, na kagaya sa isang flowing brook, mga kasembreros, yung batis ba na umaagos, para siyang maliit na ilog, mga kasembreros, na umaagos. So kasi ang spring, mga kasembreros, ang tuburan, ang batis, buhay po ito, para sa mga hayop, sa mga tao na nakatira malapit dito, mga kasembreros, kasi nga ang tubig is the universal solvent. Kung walang tubig, mamatay ang tao, isa ito sa pinakamahalagang creations ng Panginoon, mga kasembreros, na nagagamit ng sangkatauhan. So kung walang tubig, maaring mauhaw, mamatay sa uhaw, mga kasembreros, ang mga tao, ang mga hayop, and so on. That is why we must be thankful of yung tubig, yung spring, yung dito yung mga streams, yung mga sapa, kasi kapag wala ang kasi dito sa amin sa probinsya talagang mga nanghuli ng isda, sa sapa, mga kasembreros. So ginagawang kabuhayan din ito ng mga tao, kasi nga ay may mga isda, mga huli, mga kasembreros, na manakuha dito yung mga suso, mga snail, mga kasembreros, and so on. So napakahalaga po ng role na ginagampanan ng batis, ng ilog, ng stream, mga kasembreros, sa atin. So think about yung impact naman ng words natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi ang bunganga natin talagang pwedeng maka-build up or maka-destroy ng isang character or ng isang tao, ng isang mood. Kunyari, sa isang sa umaga pa lang, tapos yung nanay mo at saka yung kasino man dyan sa loob ng bahay, maagang nagpapasalamat, maagang nag-appreciate, maagang ginigising ka, pero with sweetness, with lambing. Pero kapag maaga pa ay binulyawan ka na ng mga tao sa bahay, di ba, nakakasira siya ng mood, mga kasembreros. So may ability ang words natin, yung ating bunganga, mga kasembreros, kagaya ng impact ng springs, mga kasasambatis, or ng tuburan sa ating buhay. So yung words natin, yung ating bunganga, they have the ability to uplift and inspire, but they can also harm and tear down, mga kasembreros. So na-try ba natin na mag-pause, na kasi minsan may nasasabi tayo, di ba, may mga bagay tayo nasasabi na
hindi natin sinadya. Parang kunwari, out of a sudden, dahil sa galit, dahil sa inis, ay nakapagsabi tayo ng masama, no? Tapos magsasorry ka afterwards. So may mga ganong tipo mga kasambreros, no? And ang verse na ito, pasensya na po sa video, okay? This verse emphasizes that words carry power, and it's crucial to be mindful of how we use them. So your words can have a ripple effect. So how do they influence those around you? Are they building connections or creating barriers? So yung words natin, kung kaya yung mga taong love language na yung affirmation, yung ang ganda-ganda mo, kaya mo yan. Oh, salamat sa salamat sa regalo, salamat sa paglaba, salamat sa family natin, no? Salamat anak, salamat, wow, ang ganda-ganda naman, ang bait-bait naman. So pero in a sense, may mga times in scenarios tayo na kailangan talaga na yung tono, yung kung paano natin sinabi ang isang bagay ay mas mahalaga sa kung ano yung content, ano yung sinasabi natin. Kunwari, anak, maglaba ka na kasi ako naman dito, maglinis sa loob ng kusina. O, di ba? Maganda siya, no? Parang may lambing, may love mga kasambreros. Pero pag sinabi mong, o, ikaw maglaba dyan, ako dito sa patatamat lang. So, di ba? Iba yung dating, iba yung impact mga kasambreros. So, pwedeng makabuild, pwedeng makapag-connect ng mas maayos at ng mas close sa mga kasambreros sa iyong pamilya. Nakaka-nurture siya ba ng relationships sa mga kasambreros. Whereas, kapag tayo po ay parating sumisigaw, nagger tayo, no, parating bad words at saka pagmumuray na sa bunganga natin, lumalabas sa bibig natin mga kasambreros. So malamang sa malamang ay madaling masira, no, ang relasyon ng mag-asawa, na magkapatid, na magulang sa anak, ng anak sa magulang, at kahit na sa magkaibigan or sa mga katrabaho, kahit na sino man na individual mga kasambreros, basta tayo po ay may parating lumalabas sa ating bibig ang ganoon, ay hindi po siya maganda. Nakakasira siya ng mood at saka nakakasira siya ng araw, ng character mismo ng isang tao mga kasambreros. May sasabi pa nga minsan na ang ganda-ganda ng araw ko, huwag mong sirain na. Parang ganun mga kasambreros. So Proverbs 18:4 delves into the profound impact of human speech and wisdom, shedding light on the complexity and significance of our words. This verse attributed si King Solomon mga kasambreros, no, ang nagsulat nito. So sabi dito sa phrase na the words of a man's mouth are deep waters. So ito po ay yung phrase na ito ay nag-encapsulate mga kasambreros ng lalim ba ng intricacy ng human speech. Kasi dito ko na kasi di ba nagtitrivia ako ng apelido, na meaning ng apelido, no, etymology, saan ang galing yung for example yung apelidong Santos, no, nagmula sa Spanish, ibig sabihin saints or mga santo. Reyes, nagmula sa Spanish, ibig sabihin sa Spanish na Rex, no? At saka sa Hebrew mga kasambreros, ibig sabihin ay mga hari. So ganun ba? So kung kaya yung ating salita, yung ating language, yung words na lumalabas sa ating bibig mga kasambreros, meron siyang may intricacy, meron siyang complexity, meron siyang history. Kung kaya yung ating salita, we must be careful. Kung tayo po ay maalam sa ating buhay mga kasambreros, no, by the grace of God, ay tayo po ay tuturuan ng mga chosen ba yung gagamitin ng mga words mga kasambreros, especially yung nakakapag-build up, positive, good vibes mga kasambreros na mga salita, yung atin pong gagamitin. It serves as a reminder that what we say carries weight and can reach far beyond the surface, impacting others in ways we may not fully comprehend. On the other hand, no, sabi pa sa phrase natin dito, the fountain of wisdom is a bubbling brook. So ito naman ay flowing brook mga kasambreros, no, umaagos na batis or stream mga kasambreros. So presents a contrasting image, highlighting the clarity, vitality, and nourishment that true wisdom brings. So yun po mga kasambreros. So kagaya ng isang uhaw na usab, iinom siya ng tubig sa batis mga kasambreros. So para siya nakakapag-refresh. So ganun din po yung wisdom na meron tayo, no, nakaloob ng Panginoon. Nag-emphasize ito na yung nag-offer siya ng refreshment ba. Kasi kunwari papasok ka sa opisina, wow, ang ganda ng outfit mo ngayon wow, ang ganda ng ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng ayos mo ngayon. So di ba? So parang glowing ka ngayon blooming ka ngayon So kung ikaw ay negative naman at saka negatron, ano ba yan? Pangit mo pa. Pangit ang suot mo. So,
Diba, hindi bagay yung ano mo, di ba, mga ganun mga tipo mga customers. So, kahit sa anak natin or sa family members natin mga customers, very effective at saka very applicable ito, no? Minsan nakakaano lang kasi, pamilya mo, mas mahal mo kasi ang kaibigan mo kaysa sa pamilya mo, parang ganun mga customers. Pero hindi dapat ganun, dapat mas mahal natin at saka ginagawa natin yung mas maganda, mas mabuti sa ating pamilya kumpara sa mga tao sa labas, because family natin sila mga customers. Pero hindi naman ibig sabihin na maging bitter ka sa kanila, sa mga tao sa labas or sa hindi kabilang sa family members mo. So maging mabait naman tayo, pero yung level ng care, ng concern, ng love ay dapat mas mataas yung sa ating pamilya. So bottom line, Proverbs 18:4 serves as a poignant reminder of the dual nature of our words, no? So may dalawang impacts mga kasombrers ng ating mga salita na lumalabas sa ating bibig. Either nakakapagpasaya, nakakapag-build up, nakaka-encourage, or nakaka-disappoint, or nakakapag-pad-down pa ng tao mga kasombrers, or ng iyong mood or ng iyong behavior for today. So kaya napakahalaga po na maging watchful tayo, maging maalam tayo sa ating mga salita, no? Kasi meron silang impact na positive at saka negative. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kaalaman sa pagsasalita sa ating mga words na bibitawan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sir, and paalam po. I love you.